Okay. So, umpisahan na natin to. Yung taklob niyan. Ito, carbon Lodi. Ay, okay, so isang mabilisang vlog lang. Ihawan muna natin to para makita nyo mabuti. Yan. Okay, so ito yung makina ng Rider. Rider Carb. Ayan. Ganyan ang itsura. And kung nakikita nyo to, tapos to, kung napapansin nyo, parang mas malaki itong makinang ito kumpara dito. O, di ba? Tingnan nyo mabuti. Ngayon, hindi nyo lang alam na ito ay 150cc, ito ay 450. Ngayon, para magmukha ito na makina ng Raider, kinuha ko itong part na to sa kanyang clutch cover. Yan. Tapos, ginawan ko na ang kaparehas nito. Na hindi siya, magmumukha siya na pagpaganito. Yan. Ang bala ko sana is alloy. Alloy yung ginawa ko, katulad ng ginawa ko kay Stalker. Kung bakit siya ganun ang crankcase. Yan. Ngayon ang ginawa ko, pinagmumukha ko siya. Ito ay carbon fiber, pure. Yan. Pero yung loob niya, kung napapansin nyo, yan. Ito ay magnesium alloy. So ang magnesium alloy at saka alloy, parehas siyang alloy, oo. Pero hindi mo siya maihihinang sa isa't isa. Ang magnesium alloy ay mas mababa ang melting point kumpara sa alloy. Ngayon, pag pinaghinang mo siya, hindi yan didikit. Didikit siya ng konti, pero napuputol, nabibitak. Ngayon, ito sana ang plano ko. Yung mismong magnesium niya, itong nasa loob, yan, is didikitan na lang natin nung alloy na ito, itong part na to. So, kunin natin. Okay, so ito, yan. Yan. So itong part na to is galing ito sa first gen. Kagaya ito nun sa ginawa natin sa crankcase ni Stalker. Nagtataka kayo bakit ganito yung kanyang crankcase. So inihinang ko lang yon. Parang yan o. So sinubukan ko siyang ipahinang. Pero hindi. Kahit anong gawin natin, hindi tumatalab. Sasaklob lang natin siya na siyang papaganyan. Tapos ihihinang yung tabi. Kaso hindi siya humihinang. Ngayon, kahit anong gawin natin, kahit patingga ang ating gamitin sa paghihinang o acetylene, hindi siya dumikit. Ngayon, ang ginawa natin para maging possible yun is gawa na lang natin ng carbon fiber. Kasi ang carbon fiber, heat resistant din yan eh. Mataas ang kanyang heat resistant kumpara dun sa ibang materials. Itong parte na to, hindi naman siya ganun kainit. Yan. At saka ito matibay to. Kasi ilang layer to. Ilang layer yung parte na yan. Kasi unang-unang mananabit yan. Kung mananabit yan, magbabaligtad tayo. Itong tabing ito, crankcase. Ang kailangan lang natin is yung flexible enough, pero matibay din syempre, na kayang mag-absorb ng impact. Kaya nga tayo gumagawa ng ganito, kasi hindi para pan-display lang. Pangbaragan yung ating ginagawa natin yan. Tapos pag gumawa tayo, syempre, hindi pwede yung basta-basta na. Diba? Kailangan quality. Kaya, ang kailangan nating materials is carbon fiber. So what if if magastos, diba? Kaya nga bisyo eh. Ganyan ang bisyo, magastos talaga. So, dito yan. Dito nakasalpak sa parte na yan. Yan. Tapos, ang mangyayari dyan is, syempre, forge natin to. Forge carbon fiber. Yung the rest ng crankcase niya. Siguro, gawin natin siyang gawin natin siyang gold. Yung stock na kulay ng Raider. Para pagdating sa malayo, mukha siyang stock na makina ng Raider. Tapos syempre, para hindi na lang siya mahalata, meron naman tayong fairings dyan. Gagawin naman natin doon lahat yon carbon fiber. Yan. Tapos another thing is, kaya tayo nagtatagal dito is dahil dito. Tingnan nyo ha, kung gaano kataas ang sisi niyan, pero gaano kagaan. Diba? Ganyan lang siya kagaan. So pangalawa is ito, kanyang sprocket. So ang sprocket nya is
gagamitin natin is 16T. Kung 17 ang gagamitin natin, ayaw na nating mapagaya dito sa dating, ito yung dating sprocket stoker. Yan, 18T. So nagbaba tayo ng 16 na laman natin yung power niya. Ang mas maganda dyan, babawiin na lang natin sa sprocket sa likod. Mas maganda yung laging gigil para lagi siyang may top speed. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan is ipapamachine shop natin. Papaputol natin yung... Ito kasi 520 yan. 520. Tapos kita nyo yung spline nya. Parang flower na yung spline. Yan. Hindi ko alam kung ilang point yan eh. Pero para flower siya. Ngayon, itong ilalagay natin. Kung susukatin yung mabuti, yung circumference nya from dito dito sa loob na ito. Ito, at saka dito. Kumpara dito. Mas maliit ang 16T. Mas maliit siya. Ayan. Pagtapatin natin tansya na lang. Ayan. Ayan o, nakalubog. Ayan, lubog din o. Ibig sabihin, mas maliit siya di hamak kumpara dito sa circumference nito. Ibig sabihin, pag nilagay natin ng 16T, mas magigil siya ng konti. Para daanin natin sa top speed, para maabot naman niya yung top speed, at para tumaas ang top speed, papaliitin naman natin ang ating sprocket. So gagamit tayo dyan ng 34 to 28. Gaya ng sinabi ko dati, 34 to 28. Yun kasing as experience ko sa ganyang makina, yung 1636 na sprocket combination, kayang tumukod niya ng 200 meters, top speed ng 200 meters. Abot siya ng 200 plus. 200 meters almost 200 plus ang 1636 na sprocket. Kung gagawin natin 1628, pwede yan tumukod ng 400 meters. 400 meters siya, tapos syempre mas mataas yung top speed niya. Diba? Ang sunod natin dyan is iniintay kasi natin, habang iniintay natin yung kanyang chassis. Hindi ko alam kung bakit kaya nagtagal yun nung una, kasi naglagay pa tayo ng fuel pump sa kanyang gas tank. Nagpalagay tayo ng fuel pump kasi maglalagay tayo dito ng injector. Kahit yan carburetor, may injector yan, kasi nakakatulong yun pagpapalamig. At saka syempre, once na nagpaliit ka ng sprocket, gigigil yan. Tatagal yung oras na para makuha niya yung top speed niyan. Makakailangan niya ng gas ngayon. Habang gumigigil yung makina natin, umiinit ng umiinit. Ngayon, para makontra yun, kailangan natin ng konting lamig at saka konting gasolina. Additional na gas para ma-conquer niya yung hinihingi niyang gas, at the same time lumamig yung makina niya. So magdagdag tayo dito ng injector, 'di ba? Simple lang. At ano pa? Ito yung dating sprocket ni stoker, kung napapansin niyo, 18T yan. Yan, 428 18T. Ito ay pinamachine shop sa Taga Laguna. Hindi ko na matandaan. Kung magpapamachine shop kayo ng ganito, ilagay ko na lang sa description below kung kanino pinapagawa, kasi hindi ko na natandaan eh. Yan, 18T yan. Kaya niyang gumawa, basta magbigay kayo ng sample, isang buo. Ngayon, mahal to, ang inaabot niyan, mahal yan eh. Kung magpapasadya ka, maganda, oo, kasi walang putol, kaso mahal. Ngayon, ang gagawin natin, ito ipapamachine shop na lang natin. Papaputol natin yan, lahat ng ngipin ng 520, at ililipat natin ang lahat ng ngipin ng 428. Pagsasanibin natin ito into isa, gaya nung ginawa nating 16T sa sprocket ni stoker. Yan. Okay, so ito ito pa yung kanyang kumbaga base. Kung napapansin nyo, ang dami pa niyang mga butas-butas. Ayusin ba natin yan. Tapos maglalagay pa tayo dito ng lalagyanan ng clutch arm na tinatawag ng Raider. Ng ganito, maglalagay tayo niyan na gumagalaw din ng konti, pero hindi siya, walang purpose yun, pang lang, pang peke lang. Yan, para magmukhang may clutch pero hindi, di ba? Pero yan, kung tutusin, ito tingnan nyo mabuti, ito yung pinaka clutch nya. Yan, tapos yung clutch nya, ito babalutin natin yan kunwari ng fuel hose.
nakakayap sa kung saan. Tapos yung fuel hose kunwari dito, may nakakabit sa kung anong ewan, merong lalagyanan ng kunwari drop tank ng ng radiator dito nakalagay. Para akala mo yung fuel hose niya nakakabit dito sa drop tank ng fuel sa drop tank ng radiator. Kunyari may radiator diyan, imagine nyo may radiator. At may drop tank ng radiator. Drop tank na radiator dito nakalagay. Nakakonect doon, akala nyo fuel hose. Hindi nyo alam na meron ditong cable na papunta dito sa lagay nito. Para hindi yan mapansin, tatakluman natin yan ng something carbon fiber din, di ba? Para hindi nila nakikita ang merong mechanical na gumagana. Tapos bibili pa tayo dito ng pang forge. Kasi hindi to sapat. Ito lang yung basta na lang natin yan ginawa. Ilang layer yan na magka-criss-cross kasi yan. Ang pattern kasi ng carbon fiber may papaganon, tapos may papaganyan. So naglagay tayo ng strips ng papaganyan, second layer nakabalagbag, ganun ulit para may tibay siya. Tapos pinaka last layer niya para maganda, forge natin, forge carbon fiber, lagay natin yan. Yan, kasi ito may tibay na yan eh. Kapal niyan sa loob, pero ang gaan niya, napakagaan niya. Napapansin niyo to kung gaano kakapal. Yan, mas magaan pa ito kumpara dito sa napakanipis nito. Yan, to. Gaano kaliit yan. Oh. Pero ito, mas magaan. Mga doble ang bigat nito. Mabigat pa nga sprocket kumpara dito. Ayan oh. Parang plastic lang. Pero hindi. Kasi yung loob niyan, magnesium alloy. Magaan talaga yan. Okay, so ito hanggang dito na lang muna. And yun ang updates natin dito para dito sa makinang ito. And hopefully makuha na natin yung ating itatayo na natin this week yung ating pagkakabitan yan, yung pinagawa natin kay Hamburg Racing ng Mindoro. And ayun, unti-untiin na natin ito kasi ito nagpapapansin kasi ito eh, hindi kasi nagagamit. Kaya yung ating tawag doon, yung ating MT-07 nabenta na natin ng isang araw. And may budget na tayo kaya inuumpisahan na natin. Okay, so yung vlog ko para dun sa MT-07, upload ko muna tong video na to. Tapos habol tayo kung makakahabol tayo sa kung ano man digmaan sa Mindanao. Promise, pilitin natin makahabol. Pero kung hindi, wala na tayong magagawa dyan. Hanggang doon na lang. And I think hanggang dito na lang muna ulit. And magandang pasilip para dito. Okay, bye bye.